Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, kabayan Leo. This reading is for you, tao na nakakonect sa'yo. Paring magulang mo, kapatid mo, karelasyon mo. Sabihin ko naman yung element nila. Palagi naman natin itong ginagawa, kaya hindi ko na i-explain na. Maraming salamat muna sa mga subscriber nyo, subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay natin. I mean, sa lahat mga gusto magpa-personal reading, nasa baba ng video na to, all the details, and then same ako sa FB ha. Yung iba sa inyo, yung mga hindi ko nare-replyan, paring nasa spam kayo, pwede kayong mag-comment sa isa sa post ko sa FB or add me in Facebook. Tingnan natin, tao na nakakonect kay Leo. Tao na nakakonect kay Leo, ano ang nararamdaman mo kay Leo? Tao na nakakonect kay Leo, ano ang nararamdaman mo kay Leo? Okay. Paki-explain mo sa akin. Tao na nakakonect kay Leo. Maaaring iba sa inyo nakakonect sa iyo is kasama nyo sa trabaho or magulang nyo. Or kapatid mo. Okay, nararamdaman niya sa iyo. Okay. Ang nararamdaman niya sa iyo, Leo, nakakonect sa iyo, hindi pa siya nakaka-move on, no? Andito yung situation na nagkaroon ng mga unfinished business or maaring vice versa tayo sinasabi niya na mahalaga ka sa kanya. Gusto niya uling i-work out o buuin yung relationship na nawasak sa inyong dalawa. Andun naman yung promises na parang nakikita ko sa kanya is parang nagbago siya, no? Parang there's something happen na nagkakaroon sa kanya ng pagbabago dito sa kanya. And sinasabi niya dito, oo, mahal ka niya. Yan. Sinasabi niya dito na I value you, mahalaga ka sa akin, and then hindi siya makatawid actually. Gusto niya mabuo muli yung relationship na ito. Kaya nararamdaman niya sa iyo, gusto niya uli ng renewal o magkaroon ng pagbubuo dito sa relasyon na ito, sa nakita ko dito. Kung kayo naman is hindi naman kayo nagkakahiwalay nitong tao na to, maaring nagkakaroon ng isa sa inyo ng mental trap, no, sa tao na to, maaring binibigay mo yung effort at hard work mo sa kanya para hindi mawasak yung inyong relationship. Kaya minsan nahandin yung, alam mo yung kahit napagod ka na, iintindihin mo lang din siya kasi kasal kayo or talagang mahalaga siya sa'yo. Sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo na kung you are a single, no? If you are a single, there's a person here na bagong tao na parating sa'yo, sa nakikita ko dito, na pinapahalagahan ka niya at mahalaga ka sa kanya. Mahalaga siya sa'yo, kaso ang nakikita ko sa kanya, medyo hindi pa ata siya makapagsalita or hindi siya keeping yung feelings pa niya sa nakikita ko dito, no? Kumbaga, hindi niya pa ina-express yung nararamdaman niya. Maaring naguguluhan siya o hindi niya alam paano niya i-express yung nararamdaman nitong tao na to sa'yo sa nakikita ko dito. Pero may parating sa inyo sa nakita ko dito, or maybe ikaw, baka nagkakaroon ka ng admirer or someone kasi may admirer dito sa nakikita ko dito, no? Kumbaga may magbibigay ng pagmamahal sa'yo na bago. Sa mga single to they always thinking of you sa nakita ko dito. Palagi kanya iniisip. Pero hindi niya na-express yung feelings niya sa'yo sa nakita ko dito Pero mahalaga ka raw. Tingnan natin, Leo. Tingnan natin, Leo, ano ang nararamdaman mo sa tao na ito? Leo, anong nararamdaman mo sa tao na ito? Four of Cups.
Ay, sabihin ko nga dito, ay naano ko na pala. Basta yun, nakita ko na naman eh. Bakit 4 of Cups ang nararamdaman mo sa kanya? Ay, sabay ganun. Ano ibig sabihin? Okay. Okay, ang nararamdaman mo sa kanya, ano eh, kung wala na kayo nito, nagkaroon na talaga ng mga rejection, no? Andun yung sitwasyon na you feel rejected, yung tao na to talaga umalis. Sa nakita ko dito, andun yung sitwasyon na nawalan siya ng plano when it comes sa'yo. No, nararamdaman sa kanya yun nga, wala siyang plano sa'yo. Nararamdaman sa kanya na siguro, ano na, medyo may mga sitwasyon na may mga nagkaroon ng pagkakamali sa kanya, no? Sa nakita ko dito, maaring nagkaroon ng third party sa iba. Kasi nakita ko wala siyang naging plano sa'yo dito. Kumbaga maaring nagkaroon din ng mga sagutan na hindi naging maganda. Maaring rin ang nararamdaman sa kanya siya yung tao na may bisyo, ganyan, unfocused sa'yo. Yung nakikita ko dito, or may mga sitwasyon na naging rude siya sa'yo. O you feel bullying dito sa akin. Talaga umalis na, no? Kung sa mga nagkakahiwalay dito. Ang iba naman, it's more on dissatisfaction din. Sa kung kayo is magkasama nitong tao na to, sa nakita ko dito, itong tao na to, hindi siya nakapokus sa'yo. Maari may mga bagay siya na sitwasyon na doon siya nakapokus. Sa nakita ko dito, ang nakikita ko sa kanya, nagkakaroon siya ng option sa buhay niya. Nagkakaroon siya ng option. And then also, nagtiting siya to shifting sa nakikita ko dito. Kung kayo is magkasama nito maaring may mga sitwasyon lang talaga na wala kang magawa kundi tanggapin na gano'n na talaga siya, no? So nakita ko dito na a person who want to be independent, gano'n, maaring itong taon na to isinusuportahan mo siya, no? Or vice versa tayo. Sa mga single naman dyan, ay you still waiting, no? Maaring meron kayong nakakausap na isang kaibigan, no? Or maybe there's a friend. Ako nakikita dito na hindi ko pa naman nakikita yung love na yun sa nakikita ko dito. Wala pa naman yung love. Sa mga single, wala pa naman yung love kasi ang nakikita ko naman sa'yo is you still focusing sa mga project mo ngayon, idea mo, sa work mo, sa stability mo this time, no? Sa nakita ko dito. Kaya siguro lang, when it comes to a new person, siguro usap-usap lang, kung meron man ganun ang mga magaganap pa mangyari sa inyo. Kasi it's more on focusing ka pa ngayon sa sarili mo, sa mga project, sa mga to heal, kung meron man heartbroken dyan, yan, sa mga ginagawa mo this time, doon ka pa lang din nakafocus. Talagang focus more onto yourself, to heal, talaga totally, no? To be stable, yan ang nakikita ko sa iyo. Tingnan natin ang intention niya sa'yo. Tao na na-connect kay Leo. Ano ang intention mo kay Leo? Ano ang intention mo kay Leo? Ay, okay. Bakit Page of Cups? Tao na ako na kay Leo, bakit Page of Cups ang intention mo? Or vice versa tayo, ha? Okay, ang intention niya sa'yo in the world. Okay, ang intention niya sa'yo is, gusto niya pang itry pang muli yung relationship na to kung kayo man ay nagkahiwalay nitong taon na to. They feel burden, handi yung struggle, handi yung pain na nakikita ko sa kanya. Talaga nagkaroon ng mga unfinished business, sa nakita ko dito. Hanggang ngayon, handi yung pain, no? Gusto niya magkaroon ng resetting or magkaroon kayo ng new horizon
o pagpapatawad kasi ito tao to is namimiss kayo. This is reminiscing the past at nagkaroon talaga ng panghihinayang, no? When it comes ito sa relationship na to. Nang hinayang siya, maaring kayo is nasa 5 years kayo, 6 years, sa nakita ko, months man yan, years man yan, 10 month kayo, no? O 15, pwede rin 15 or 16, ano? Sa iba dito, 8. 8 months, 8 days, ay, 8 days. Wala naman siguro 8 days, ano? 8 years, mga ganyan, no? Sa iba sa inyo. And gusto niya uli na magkaroon ng resetting or starting a new beginning into your life dito sa inyong dalawa. Hindi yung panghihinayang niya, hindi yung regret, hindi yung situation na nagkakaroon siya ng isolation na bakit nangyari yun, no? So, gusto niya ulit magkaroon ng development itong relationship na ito. Sa iba naman, sa hindi pa siya nakamove on actually. Hindi pa siya nakamove on. Baka baka mag-mail siya sa'yo, or ikaw mag-mail ha, sa nakita ko dito. Ando naman siya na sinasabi niya na mag-wait at mag-wait siya kahit matagal. Magkaroon lang uli kayo ng development. Kumaga magkaroon na uli kayo ng resetting nitong taon na to, no? And then also, kung kayo naman is hindi nagkakahiwalay nitong taon na to, sa nakikita ko dito, oo, kahit na minsan, doon nagkakaroon ng mga disappointment to each other, kahit na minsan may mga regret happen o hindi nangyayaring maganda, handun pa rin naman yung situation na naiintindihan mo yung karelasyon mo na ganun talaga, na ganun siya. Nakakaroon naman ng pagpapatawad or itong taon na to is humingi siya ng sorry sa'yo, no? Yun nga lang, medyo sa iba siguro sa inyo is may pagka childish or immature itong taon na to, no? You're taking responsibility when it comes dito sa relationship na ito, no? Kahit na minsan nahandun yung there's a deep wound na nagaganap when it comes sa kanya sa inyong relationship na to. Pero nakikita ko naman yung pagpapatawaran at nakikita ko naman yung pagiging patient ng isa sa inyo. Kung kayo naman is a single person, no, sa nakikita ko dito, may tao dito na gusto niyang iparamdam yung pagmamahal niya sa'yo, no, sa nakikita ko dito. Kaso, ang nakikita ko sa kanya, hindi ko pa nakikita yung movement niya. Kasi ang nakikita ko sa kanya, gusto niyang magkaroon ng dahan-dahan na development dito sa feelings na to. Kaya yung movement na to, hindi ko nakikita. Pero handun yung waiting siya and focus siya doon. Kumbaga, handun yung still nito tao na to na mag-wait. Yan na nakikita ko sa kanya. Hindi ko pa nakikita yung move niya, ang slow niya, pero want to make sure na magkaroon ng development dito. Kumaga, kung may parating, kasi nakita ko may darating naman talaga. Or sa iba dito is meron na. No, ganun nakikita ko sa kanya. Maring yung iba sa inyo, maaring taga-ibang bansa to. O kaya itong taon na to, baka LDR kayo. O kaya itong taon na to is, siya, may lahi. Ganyan. Or taga-ibang bansa. Iba yung language, yung mga ganyan. Tingnan natin ang kanyang action sa'yo. Tao na nakakonect kay Leo. Ano ang action mo kay Leo? Devil, oh. Someone is obsessed. Ano action mo kay Leo? High Priestess. Ito ang action mo sa kanya. Ano yan? 12 Cups. Okay. Okay, ang action niya sa'yo, andito yung sitwasyon na palagi ka naman niya iniisip, no? Gusto ka niya uling offeran, no? Kaso, andun yung, alam mo yun, yung thinking of rejection, na baka i-reject mo siya, baka hindi mo siya tanggapin, ganun, dahil sa painful o deep wound na naramdaman niya sa'yo, ay naramdaman mo sa kanya, sa nakita, or vice versa tayo. There's an offering again, na iniisip niya, nako, kung a-action ako, baka i-reject ako, baka hindi ako tanggapin, no? And then, maaring natatakot din siya sa nakita ko dito sa kanya,
Kasi andun yung situation na maaring tanungin mo siya, bakit gano'n, bakit ganyan, 'di ba? Sa nakikita ko dito. Kaya medyo naguguluhan siya sa action niya ngayon, this time. Pinag-iisipan niya talagang mabuti kung paano kanya kakausapin, paano siya mag-approach, kasi nagkakaroon siya ngayon ng frustration sa pag-move sa'yo o pag-action dito. Kaya naguguluhan siya, no? Nagkakaroon siya ng isolation sa sarili niya. Yun, nag-iisip siya, ang daming tumatakbo na self-questioning sa utak niya. Kaya ang nakita ko sa kanya is they feeling stuck pa rin sa'yo. Gusto man niyang mag-action at gusto niya man itong ipaglabang muli sa'yo, ang nakikita ko sa kanya, nagkakaroon pa lang siya ng progressing dito. Nagkakaroon siya ng proseso o ina-analyze niya maigi siguro kung paano niya sabihin sa'yo yung mga bagay na yun o i-approach niya yung sarili niya sa'yo. Pero ang nakita ko sa kanya is still curious pa rin siya sa'yo. So, iba naman sa inyo, kung kayo is magkarelasyon nitong tao na to, sa nakikita ko dito, isa sa inyo tahimik o tumatahimik, no, sa nakita ko dito. Siguro, handin yung point na kapag nagkaroon ng mga dissatisfaction or nagkaroon ng hindi magandang pag-uusap, no, maaring isa sa inyo is tumatahimik na lang at dinadamdam na lang yung kanilang nararamdaman dito. And also, maaring isa rin sa inyo, ang nakikita ko dito, is nagkakaroon ng cheating. Or maaring itong tao na to, either a cheating or may mga kinakausap siya na ibang tao. Hindi lang ikaw. No? Sa iba naman ng mga single person, yan, mga single at sinama ko na yung single. Sa iba naman ng mga single person, itong tao na to, curious siya sa'yo. May taong may lihim na nararamdaman sa'yo. Sa nakikita ko dito, handoon yung situation na naghihintay siya at maghihintay siya. Patiently waiting siya. Hindi ko pa nakikita yung move niya. Actually, hindi ko pa nakikita yung move niya. Pero, andun yung pagiging curious sa nakikita ko dito. Pag nakakausap mo to, relax ka. No? Relax ka. And you feeling strong. Sa nakita ko dito. At nandun siya sa sitwasyon na naninimbang siya. No? Itong tao na to sa mga, kung nagkakaroon or parating yung tao na to, itong tao na to is maninimbang siya sa kanyang mararamdaman. Pero ang siya hindi siya agad mag-action. Kumbaga, maghihintay at maghihintay siya. Mag-action man siya, pero willing siyang maghintay sa'yo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pinag-uusapan daw kayo, Leo, may mga chismis or pinag-uusapan ka ng ka-related. Tingnan natin ang blind spot ng koneksyong ito. Ano po ang blind spot ng koneksyong ito, universe? Maaaring ikaw ito or siya. Okay. About? Okay, ang blind spot ng koneksyong ito, Three of Swords. Okay, thank you. Okay, ang blind spot na connection to, maaring ikaw, sa magkakahiwalay, maaring ikaw or vice versa tayo. Ang nakikita ko dito sa tao na to, starting na talaga siya sa sarili niya na iwanan yung nakaraan, no? So, nakikita ko dito. Kasi nagkakaroon siya ng movement dito, no? Andito talaga yung sitwasyon na nagkaroon siya ng painful situation, andito talaga yung heartache pain na nangganap o nangyari. And this time, nag-give siya ng effort, ng hard work, and focus to heal. Or hindi siya sa nag-focus na siya ngayon sa kanyang stability, starting to move on. Sa nakita ko dito, andin na yung sitwasyon na nilet go na niya itong nakaraan na to.
Kasi nandito na siya sa new beginning ng buhay niya, no? Talaga in the past kasi sobrang daming struggle, problem, burden, bigat na naramdaman. Andun yung sitwasyon na nakontrol siya ng love na to. Andun yung sitwasyon na nagkaroon ng mga depression. Syempre, andun yung di ba, separation. Andun yung sitwasyon na pinahalagahan niya itong tao na to, pero ang nakita ko sa kanya, para alam mo yung binigay niya yung effort and hard work niya, pero at the end, sobrang ang sakit nung naramdaman, no? Nagkaroon ng hindi magandang relationship or third party sa iba dito. At mas pinili niyang umalis dito sa sitwasyon na to para makarecover din. Maaring iba dito is in this relationship talaga nagkaroon ng mga pagsisinungaling, lying, babaero, lalakero, betrayal, naging sneaky, yung isa sa inyo, no? Kung kayo is mag-asawa nitong tao na to at hindi naman kayo nagkahiwalay, ang nakikita ko sa inyo, oo, minsan, hindi maaalis, no? Kasi nagkakaroon talaga ng mga painful situation dito, pero you give an effort and hard work para magkaroon ng recovery sa inyong dalawa, no? Kahit nagkakaroon ng sadness o hindi pagkakaintindihan minsan, ikaw yung nagbibigay ng effort or vice versa tayo. Kasi why? Mahalaga sa'yo itong tao na to. Ang nakita ko dito, maaring kinokontrol mo din yung feelings mo. Maaring siguro minsan you want to fire pero kailangang magtimpi sa nakikita ko dito. Andun pa rin naman na nagkakaroon ng bigayan. Kumbaga, it's more or nagiging challenge ito sa itong relationship na to no, sa nakikita ko dito. Maaring nakokontrol ka niya or kinokontrol mo yung sarili mo sa nakita ko dito. Yun. Oo, may mga lungkot sa nakita ko dito. There's a sadness, hindi mawawala, no? Lalo na rin siguro sa iba sa inyo, andun yung sadness when it comes sa mga disappointment sa kanya, no? Maaring nagkakaroon din kayo ng problema when it comes to money o sa trabaho, no? Sa nakikita ko dito. Yun, ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is single, no? Sa mga single na tao, there's a person here na a new person sa nakita ko dito na maaring kasamahan mo siya sa trabaho or nakakausap mo na siya. Ang nakikita ko sa kanya, hindi niya alam kung saan natakbo niya. Hindi niya pa alam. Pero, hinahide niya pa yung nararamdaman. Try, parang gusto niya mag-try to begin o mag-action, pero they hiding. Hinahide niya yung feelings niya dito, no? Sa nakikita ko dito. Maari itong tao na to, may mga pinagdaanan na rin siya na break up. Itong tao na to, sa nakikita ko dito. Kasi handito rin siya sa healing eh. Nagkakaroon din siya ng new beginning sa buhay niya. Nagkaroon din ng mga problema sa kanya. Meron din siya mga sitwasyon na pinagdaanan na hindi naging maganda dito. Sa nakita ko dito. Ngayon, siya, satisfied siya for being a single sa ngayon, sa nakita ko dito, kasi hindi yung sitwasyon na naghihintay siya na umikot yung cycle ng Wheel of Fortune sa inyong dalawa, no? Nitong taon na to. Kung meron man na bago na parating, yun, naghihintay siya, in a divine timing, naghihintay siya ng ganun. Parang hindi siya sitwasyon na maybe getting to know more about sa'yo. No, kung may mga darating man na bagong tao sa'yo, hindi ito magmamadali sa nakita ko dito. Kasi maaaring aalamin niya muna kung ano yung mga gusto mo, aalamin niya muna ang mga kilos mo, ano yung hindi mo gusto, mga ganyan. Sa nakita ko dito. Pero may parating akong nakikita dito. Kasi pala, itong tao na to, maaari pala kanya na iisip or nakakasalamuha mo na siya when it comes to your work. No, itong new love na to sa nakita ko dito. May bagong parating sa'yo. Na itong tao na to is papahalagahan ka niya. Tingnan natin ang anong outcome? Universe.
Ay, Three of Swords. Saan na yun? Nakalalayo. Okay. Ang outcome ng koneksyong ito, separation. Talagang it's more on separation na rin, no? Sa nakita ko dito. So, magkakahiwalay. Ang nakita ko dito, either separation or itong tao na to, or ikaw, andito ka na rin, no? Pero gusto niya magkapagbalikan sa'yo. Okay, ang outcome ng separation na to. Ang outcome ng connection ito, naka-move on ka na Leo no? Sa nakita ko dito naka-move on ka na. Hando na yung sitwasyon na hindi na rin siya mahalaga. Hindi na mahalaga sa iyo tong tao na to. Sa nakita ko. Hando na yung isina-separate mo na talaga yung sarili mo sa kanya. Sa nakita ko dito. Kasi you are taking to the higher path. Handito na rin kasi bumabalik na rin talaga yung confidence this time. Handito ka na, nabuo ka na actually dito, no? And you abandon it na rin. Kaya ang nakita ko sa iyo, wala lang. Ano na lang siguro. Kasi in the past, sobrang ang daming nangyari, no? Mga broken promises, sad memories, and now mas more kang naging matured. No? Sa nakita ko to. Pero sa nakikita ko dito, itong tao na to, sobrang hindi siya makalet go sa iyo. Or vice versa tayo. Nai-stagnant itong tao na to. Palagi ka pa rin niya iniisip sa nakikita ko dito at gusto pa rin niya na mabuo itong relationship na to. Sa nakikita ko dito, no? Gusto pa rin niya ng open communication, gusto niya pa rin ng union, or gusto niya pa rin ng connection or commitment sa'yo, itong tao na to. Handun talaga yung pagsisisi, no? Sabi nga nila talaga, nasa huli talaga yung pagsisisi. Diba? Wala tayong magagawa. And is still holding itong relationship na to, no? Para sa kanya or vice versa. Kung kayo naman, magkasama at hindi naman kayo nagkahiwalay nitong tao na to, syempre, tulad ng sabi ko kanina, you are still in pain, ganyan, may hindi kayo nalilito ka, maaring mas iniintindi mo na lang siya kasi maaring itong tao na to, nagkakaroon siguro ng disappointment din sa inyo or mga hindi pagkakaintindihan. Kumbaga, maaring mas more matured ka sa kanya or mas more mo na lang siyang iniintindi. Ganon. Sa nakita ko. Sa iba sa inyo, wala kayong closure nito. Sa iba. No? Kumbaga, siguro, tinatanggap mo na lang na ganun talaga siya. Ganyan. Diba? Tinatanggap mo na lang yung connection na to na mahalaga. Hindi ko lang alam kung yung kapartner mo o stable, may trabaho ba siya, stable ba siya, may ipon ba siya. Parang feeling ko iba wala, no? Sa nakita ko to, parang walang money or wala siyang trabaho o wala siyang ipon. Either doon sa mga yon, no? Sa nakikita ko dito. Parang ikaw mas nakikita ko kasing strong na person than sa kanya. Sa nakita ko dito. Sa iba naman sa inyo, kung this is new person, no? Sa nakita ko dito. Kung ito yung new person, sa nakita ko sa inyo, ano siya, patient siya actually Patient siya. Maaring hindi siya pa nagmo-move sa ngayon, sa nakita ko dito. Wala akong movement na nakikita. Stagnant to, no? Stagnant siya, walang movement. Pero handun yung sitwasyon na maaring nagkakausap kayo o nakakausap mo siya or nagkakaroon kayo ng connection. In what way, hindi ko alam. Siguro, saksama mo siya sa trabaho or maybe iniisip ka lang niya, naiisip ka niya, no? Itong tao na to. Kasi more on patient siya dito na hindi ko pa nakita yung movement. Pero nakikita ko na gusto niya na connection sa'yo. Itong taon na to. Isine-separate niya kasi yung sarili niya pa sa'yo o yung feelings na yun. More on patient ang nakikita ko sa kanya. No? Yun. Tingnan natin ang advice ni universe sa'yo. Ay! Galileo, ano ba yan? Ate, nagwawala. Sorry. Dumula siya. Advice ni universe. Universe, ano pong advice mo kay?
Okay. Wow, ganda ng energy mo ah. Okay, ang advice niya sa'yo, you need to release yourself sa mga tao na nagiging toxic sa'yo, tao na kokontrolin ka, mga tao na mapapahamak ka, ganyan. I-reclaim mo yung power mo, be independent, restoring your control, and ang sinasabi dito is, i-release mo yung iyong limiting belief, kumbaga, follow your heart, sinasabi dito, ibalik mo yung dating ikaw, yung dating napaka-very confident, ganyan, and then, speak out din, sinasabi dito, sa nakikita ko dito, and follow your ideas, kung ano yung sinasabi ng puso mo, ng isip mo, and focus ka sa trabaho mo, stability mo, more to yourself, kailangan mo rin ng self-care, sinasabi dito, and trust more to your intuition. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yun ang advice sa'yo. And i-force mo lang daw na i-pursue yung mga idea, no? And be creative. Kasi there's a victory and success. Tuloy-tuloy mula yung iyong new journey this time, no? Kumbaga, eto na rin yung, this is a cleansing kasi, no? Depende kasi ito sa'yo. Kung gusto mo bumalik sa nakaraan, go ka. Pero kung gusto mo mag-another journey or new path into your life, the blessing is bubuhos sa'yo. Yun ang nakikita ko, ha? And then, kailangan mo na rin i-end yung cycle ng buhay mo na hindi nakakagood sa'yo. Magkaroon ng pagsasaayos, letting go, revert, move on, new start. Kasi may mga mag-o-open na new opportunity, project, or a new door sa buhay mo. Magiging very successful ka. Sa nakita ko, may mga wish come true. Ako na nakikita sa'yo. At makapag-let go ka lang. Iba sa inyo, medyo nahihirapan ata mag-let go. Sa nakita ko dito. No? Trust more to your intuition sa nakita ko dito kasi may mga successful happen sa buhay mo sa nakikita ko dito. Magiging maayos, magiging stable ang nakikita ko sa'yo dito. As in, maraming mga idea na papasok sa isip mo or mga new project or mga gagawin mo this time sa nakikita ko sa'yo dito. Basta new journey and new path ka lang sa buhay mo, ha. Kumbaga, this is a time na rin kasi is to cleansing. Kasi ito yung cleansing part natin. March. No? Kung hindi ka pa nakapag-cleansing ng March, April, mag-cleansing ka. Tingnan natin ang iyong energy. Energy po nila yun. Ngayon, sabi dito, ano ka rin daw? Siguro, iba sa inyo, mag-exercise na kayo, no? O you need na, no? Sa nakita ko dito. Kumbaga, sinasabi rin dito na iwasan mo na rin yung may mga part ng buhay mo na kailangan mo i-end. Yung mga habit, yung habit na hindi magaganda, yung mga kinakain mo, iniinom mo, take it exercise, back mo yung sarili mo. Lalaki ka man o babae, yung dating ikaw, ibalik mo daw yun. Sinasabi dito. Energy. Ganda oh, 10 of Cups. Lalo. Ganda. Wow, 9 of Cups. The 9 of Cups and the 10 of Cups and the 10 of Pentacles. Ang ganda. Saan ka? The 9 of Wands. May tao dito naghihintay. Ano ka nito? Mahal ka nito. May tao naghihintay. Sa nakita ko dito. May nararamdaman siya sa'yo. Maaaring hindi sa past or sa iba sa inyo is a new person itong taon na to. Kasi still waiting siya. No? Waiting siya. Okay, ang nakikita ko sa'yo, ang ganda ng energy mo. Wow, Galileo. Ganda. May mga wish come true na darating sa'yo. Yes, ang nakikita ko sa'yo dito, magiging maganda yung pasok sa'yo no, ng April. Kasi why? You are starting to invest more sa sarili mo this time. May mga new project,
May mga uumpisahan ka na, may mga gagawin ka na aasamin mo, na makakamit mo, may mga, kumbaga, may mga prosperity, wealth, and as in, a new beginning of your life. As in happiness, mga wish come true happen sa buhay mo. Sa nakita ko dito, i-force mo lang, victory and success to. As in, there's a victory and success. Iba sa inyo siguro, mag-change na kayo ng inyong mga food or you need, no? Yan, may mga idea ako na nakikita na i-force mo this time. Marami kang gagawin. Magiging very excited ka sa iyong mga project, ideas, yung self-confidence, as in, makikipagsapalaran ka this time sa bagong journey mo, no? O sa bagong tatahakin mo na mga gagawin mo this time. Magiging maganda at magiging stable yung buhay mo this time. The advice, mag-focus ka lang daw, may nakikita ko sa'yo, mag-focus ka lang sa mga, sa mga new investment mo or new project, new journey, new ideas. Kasi, uulanin ka ng blessing, no? Sa nakita ko dito. Basta mag-move ka lang, sa nakita ko dito, Huwag kang, yung mga iba sa inyo nahihirapan mag-move. Yung iba, sana lahat kayo makapag-move. No? Kasi magkakaroon kayo ng blockage. Ibig sabihin, may blockage na magaganap into your life. Kaya, huwag kayo magpapigil sa blockage na yun. Mag-trust na kayo sa intuition nyo. I-accept mo yung mga lesson from the past and whatever holding you back sa nakaraan, i-leave behind mo na yun. This is a time na mas more ka maging wiser, stronger. May mga tao pa rin na makakapagbigay sa'yo ng pain sa mga salita nila. No? Masasaktan ka pa rin. Pero i-leave mo lang. Kaya nga sila nasa likod mo lang. Pang sa likod mo lang talaga sila sa nakikita ko dito. Magiging maganda yung mo. The advice, focus ka lang daw, As in, mag-focus ka lang. Mag-action and focus. Be adventurous. No? Be adventurous daw, sabi dito. Kasi, andito na iyong mga happiness, joy, stability, harmony, ganyan. And then, ko anak, may ending na ng iyong, magkakaroon ng ending, yung mga difficult ng buhay mo, it's end na. Kakaroon ng peaceful or a fortunate outcome sa buhay mo. Yan. And gratitude, Pagpapasalamat. Sa small thing pala magpasalamat ka kasi makakaraos ka na sa mga paghihirap mo sa buhay mo. Dito. And may inspire yung iba dito o magkakaroon ng mga mental clarity rin yung iba dito sa mga bagay na pinaghihirapan nila o dinanas nila. Yan. May mga new communication din ako na nakikita sa'yo. New project, new communication, new happiness. As in. Ganda. Arigato namaste, God bless.